So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako mga kababayan, may nangyayari daw po ngayong gapangan sa pagitan po ni NBI Director Melvin Matibag at dito sa pamilya mga kapatid or sa kampo nila Mike Defensor. Talagang desperado na itong si Mike Defensor mga kababayan. Paano ba naman kasi mga kapatid, wala na po silang ibang paraan na pwedeng gawin ngayon dahil kung titignan natin mabuti mga kababayan, noong mabalitaan po mga kapatid ni Mayor Vico Soto or noong pumutok po yung balita patungkol sa nangyaring raid sa mga illegal na negosyo nila Mike Defensor, agad-agad pong inaksyonan ito ni Mayor Vico Soto. Kumbaga mga kababayan, hindi man lang nagbigay itong si Mayor Vico Soto ng kaunting allowance dito sa pamilya ni Mike Defensor para makausap siya or makanegotiate siya. So ngayon mga kababayan, nakikita na rin siguro talaga nitong pamilya ni Mike Defensor na wala na silang tsansa na maareglo pa itong mga kinasasangkutan nilang kaso ngayon sa opisina ni Mayor Vico. Kaya ngayon mga kababayan, si NBI Director Melvin Matibag po, yung kanilang sinusubukang gapangin ngayon. Para ipatigil mga kapatid yung mga isinampang kaso laban sa pamilya ni Mike Defensor. Ang tanong, makukuha kaya nila ang loob ni NBI Director Melvin Matibag dito? Nako, and bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na nating patagalin to mga kababayan. Panoorin muna natin itong balitang ito galing po sa Bilyonaryo News Channel and bigyan po natin mga kapatid ng ating personal na opinion at reaksyon. Face the music. Yan ang unsolicited advice ni NBI Director Melvin Matibag kay Mike Defensor. Face the music. Yan daw mga kapatid, ang unsolicited advice ni NBI Director Melvin Matibag kay Mike Defensor. Ano ibig sabihin yan mga kababayan? Parang sinasabi na po dito mga kapatid ni NBI Director Matibag kay Mike Defensor na ginawa nyo yan, ginusto nyo yan, harapin nyo ang mga kasong isinampa namin laban sa inyo. Parang walang chance na makanegotiate nila mga kababayan itong si NBI Director. Parang final last word na kasi mga kapatid itong sinabi dito ni tawag dito ni NBI Director Matibag. Face the music, Mike Defensor. Patay ka dyan, wala pa man ang 2028, sirang-sira ka na. Tuloy. Giit ni Matibag, walang pamamlitika sa kasong kanyang kinakaharap ngayon at ng kanyang asawa at anak ng dating kongresista. Lagi naman ganyan eh. And ito mga kapatid gaya-gaya din itong si Mike Defensor kay Sara, Talagang idol na idol niya si Sara. Kasi nga mga kababayan, unang-una, si Sara po ang unang-una mga kapatid na gumamit ng linyang yan. Diba nung sinimula na ang himayin itong mga pagnanakaw na ginawa ni BP Sara mga kapatid, anong sabi ni Sara? Pamumulitika lang daw yun. Para pigilan daw mga kababayan itong kanyang planong pagtakbo sa 2028. Ngayon mga kapatid, inabsorb din ito ni Mike Defensor. Pinupolitika lang daw siya mga kababayan. Kung hindi ka ba naman tarantado at kalahati anong tawag mo dun sa mga ebidensyang nakuha ng NBI? Masasabi mo pa bang pamumulitika yon, Mike Defensor? Nabidyohan pa nga na meron pang nagpa-pot session doon sa loob ng inyong KTV bar Tapos ngayon sasabihin mo pamumulitika lang yon. Yung mga tawag dito, yung mga kawawang mga babae na inano ninyo. Diba? Pamumulitika ba yon? Lantara na yung ebidensya. Tawag dito, malinaw pa sa sikat ng araw yung ebidensya. Sasabihin mo, pamumulitika lang yun. Tarantado ka talaga.
Di ba? Ngayon kasi mga kapatid, eto kasi yun mga kababayan. Medyo malaki na rin kasi talaga ang nagagastos or nailalabas na pera ni Mike Defensor ngayon. No, dito sa kanyang pakikiisa sa destabilize sa administrasyon ni PBBM. Ngayon mga kababayan, kung tawag nito, makonvict sila mga kapatid dahil sa ganitong mga kasong kinakaharap nila ngayon, wala na. No, yung mga ginastos niya mga kababayan sa pagiging sip-sip niya dito kay Sara, thank you na lang yun mga kapatid. And I'm sure mga kababayan na hindi ito kakampihan ni Sara kapag na-convict ito. Kasi nga mga kababayan, may matibay na ebidensya laban sa kanilang pamilya. Oh. Kaya ngayon itong si Mike Defensor mga kapatid, pinapagapang na itong si tawag dito, NBI Director Melvin Matibag. Baka sakali. Kanya nga lang, sabi ni Matibag, face the music. Harapin mo yan. Oh, ginusto nyo yan eh. 'Di ba? Wala namang nagsabi sa inyo magnegosyo kayo ng illegal eh. Oh, harapin nyo kung ano man yung mga kasong isinampa laban sa inyo. You're on your own now, Mike Defensor. Wala na tayong dapat mong pag-usapan. Parang ganon yung mensahe dito mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag. Tuloy. May mga tumatawag na raw kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. May mga, yun yung sabi mga kapatid may mga tumatawag. Eto, alam ko na kung sino yung tinutukoy dito mga eh. Yung sinasabing mga, alam ko na kung sino yan eh. And yun na nga mga kapatid, sa mga hindi pa nakakaalam, sinabi ko na rin ito nung nakaraang vlog ko na ito ngang si NBI Director Melvin Matibag ay dating miyembro po ito ng PDP Laban. Siguro, itong mga sumusubok ngayon mga kapatid na i-bribe siya, mga kasamahan niya to sa PDP Laban. Oh, Director, dati naman tayong magkasama eh. Diba? Minsan na rin man na tayong may pinagsamahan eh. Nagsalo-salo na rin tayo. Oh, nakasabay ka na rin namin sa hapagkainan. Baka pwedeng pakiusapan ka. Magkano ba? Magkano ba, NBI? Baka pwedeng idaan na lang natin to sa kaunting inuman tapos pera. Diba? Yung mga ganito kasing tawag-tawag mga kababayan, alam nyo na po kung ano ang ibig sabihin niya. No? Bribe na po yan mga kapatid. No? That is bribery na po. Wala na, alangan naman tatawag dyan sa'yo na didiretsohin ka lang papakiusapan. Hindi naman mga bobot na ngayon mga yan eh. Siyempre tatawag yan and automatic yan. May kasunod yan na offer ni banker. Magkano ba ang kailangan mo NBI Director? Kahit para na lang sa mga pinagsamahan natin noon sa PDP. Mga daw eh, ang sabi mga kapatid na tumawag dito kay NBI Director Melvin Matibag. So wala na akong ibang pinaghihinalaan dito kundi itong mga dati niyang kasamahan dyan sa PDP Laban. Sinasabi ko sa inyo, kayong mga miyembro dyan ng PDP, mag-ingat-ingat kayo dito kay Director Melvin Matibag. Kilatis na niya kung ano yung mga pagkatao nyo. Ay, yung mga illegal yung negosyo dyan, nako. Simulan nyo nang magligpit. Anigurado niyan. No, sasagasaan kayo dito ni NBI Director Melvin Matibag. And ito mga kapatid, itong achievement ngayon na meron itong si NBI Director Melvin Matibag, kung babalik siya mga kababayan sa politika, malaking bagay ito. Magiging party ito ng kanyang track record. So bakit niya ipagpapalit mga kapatid itong kanyang tawag posisyon ngayon sa kakarampot na pera nitong mga hinayupak na dati niyang kasamahan diyan sa PDP. Di ba? Panigurado yan mga kababayan, hindi yan kakagatin ni NBI Director. And isa pa dyan mga kapatid, kung sakali mang magkamali itong si NBI Director sa kanyang mga desisyon at pagbigyan niya itong mga hiling sa kanya ng mga dati niyang kaalyado, malamang mga kapatid, uusigin siya ng taong bayan. And
ang mas worst pa dito mga kababayan is masisira din, no? Whatever future plans niya sa kanyang political career. Diba? Siyempre, mga kababayan, lantaran po itong illegal na negosyo ni Mike Defensor. No, ng pamilya ni Mike Defensor, tapos papatawarin niya. Oh. Nag-iisip din to si NBI director, and may paninindigan tong tao na to, mga kapatid. No, doon pa nga lang, mga kababayan, sa tinablan na niya yung mga kasamahan niya sa PDP. Wala na eh. Makikita natin, mga kapatid, na hindi tumalab sa kanya, no, yung panlalaso na ginawa nitong pamilya Duterte dito sa kanilang mga kapartido. Kitang-kita na, mga kababayan, hindi naman niya ito gagawin, no, kung under pa siya sa spell ng pamilya Duterte. Kaya nga ngayon, mga kababayan, ito sila Mike Defensor, nagbabaka sakali. Baka sakali lang na makuha nila sa simpleng usapan. Unfortunately, mga kapatid, face the music daw ang sabi dito ni NBI Director Melvin Matibag. Tuloy. May mga tumatawag na raw kay NBI Director Attorney Melvin Matibag para ipatigil ang human trafficking case laban sa asawa at anak ni former Congressman Mike Defensor. Biruin yun, no? Human trafficking case. Ilang counts yun, mga kapatid? Sa pagkakaalam ko, kinakount yan eh. Kung ilan yung kung ilan yung mga nabiktima nila eh. And eto lang, mga kababayan, kung makonvict sila, mga kapatid, nako, simula sa ama hanggang sa anak hanggang sa kanyang asawa. Di bale, sama-sama pa rin naman sila sa kulungan. Di ba? Hag na-convict sila, mga kababayan. Pamilya, Ito yata yung first time, mga kapatid, na isang pamilya talaga ang ikinulong. Dahil sa mga illegal na gawain. No? Sila yung pinakaunang politiko, no? Buong pamilya na ikakahon, mga kapatid, sa kulungan. Nako, Mike Defensor. Bakit pa kasi nag-ingay-ingay ka dyan? Tuloy, nasilip ka. Diba? Nasilip ka. Kung nabubulol ako. Kung nanahimik ka na lang sana, no? Kung dinaan mo na lang sana sa mabuting gawain yung alam mo yun, pagpapakilala mo uli sa iyong sarili sa taong bayan, no? Hindi sana wala kang ganitong kinakaharap ngayon na problema. Ang problema kasi sa iyo, no, gusto mong i-shorten, no? Gusto mong sumikat ka agad. Gusto mo kaagad na makilala ka. Kaya dito ka kumampi kila Sara Duterte. At ang lakas talaga ng loob mo rin, Nagbayad ka pa talaga ng mga bayarang Marines para lang gamitin sa inyong mga propaganda. Di ba? Well, naging effective naman yung ninyo yung mga tawag dito, palabas nyo eh. Kasi nga, ngayon, mga kababayan, tuwing meron po akong nakakadebate, mga kapatid, or nakakadiskusyon, sa Facebook, kasi madalas ako sa Facebook tumatambay eh. Laging sinasabi sa akin na nabayaran na rin daw ako ng mali-malitang pera. Maging mga post ko nga sa Facebook, mga kababayan, na against sa mga Duterte, hindi maiiwasan talaga na may magko-comment doon, mga kapatid, na ilang maleta kaya ang ibinigay dito. Diba? Yung naratibo na yun, yung maleta-maleta na yun na narrative, mga kapatid, galing po yan kay Mike Defensor. Diba? Tignan lang natin ngayon, Mike Defensor, kung tutulungan ka nga ba talaga ni Sara Duterte. Dahil kapag na-convict ka dyan, I don't think so na maninindigan pa itong si Sara Duterte sa'yo. Na-convict ka na eh. Diba? Pag na-convict ka dyan sa mga isinampang kaso laban sa sayo at sa iyong pamilya, tignan lang natin kung pag-aaksayahan ka pa ng oras nitong ni Sara Duterte. Tignan mo na lang, Tignan mo na lang yung nangyari kay Ramil Madriaga. Matapos pakinabangan ni Sara Duterte, matapos pakinabangan ni Digong, saan si Ramil Madriaga ngayon? Nasa kulungan. Ganyan din ang mangyayari sa'yo. Tandaan mo yan, Mike.
Kung may tumawag po sa inyo, Direktor, titigil na daw si Mike, hindi na daw tayo babanatan. So, baka kailangang mawala yung kaso. Katunayan po, may mga tumatawag na, Ma'am Gurina. Meron na po. Opo. Oh. Pero sabi ko, he has to face the music. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, umalma rin si Matibag sa depensa ni Defensor na 2019 pa lang ay binitiwan na ng pamilya nito ang sinalakay na hotel sa Pasig City. Nako. Ano kayang na-discover dito mga kababayan ni NBI Director? Ito, pakinggan natin. Because yung pong nakuha nating dokumento sa Security Exchange Commission, lumalabas 2025 updated, same sets of officers at nagpa-function pa rin po. Nako. Tapos anong sabi ni Defensor, mga kababayan? Sabi ni Defensor nung nakaraan, no? Although nakapangalan daw sa kanila yan, mga kabatid, no, hindi na daw sila yung operator niyan. According dito kay NBI Director, same set of officers pa rin daw, mga kababayan. Tsaka ganito na lang yan kasimple, no? Mga kabatid, maniniwala ba kayo na walang kinalaman dito sila Mike Defensor? Pangalan nila yung nakalagay sa mga dokumento, mga kababayan, tapos sasabihin nila ngayon na wala silang kinalaman dyan. Ganon na ba katanga ang itong si Mike Defensor, mga kabatid? No? Nahahayaan na niyang masira yung kanyang pangalan? I don't think so, mga kababayan. Nagkataon lang talagang nabuking sila. So mga ganitong klaseng tao kay Mike Defensor, mga kabatid, hindi ito, no, papayag na gamitin lang ng basta-basta yung kanyang pangalan tapos wala naman siyang makukuha. Imposible yan. Walang ganun, mga kababayan. Yung gagamitin lang yung pangalan mo, no, ikaw yung ilalagay doon sa mga dokumento, tapos sila lang ang makikinabang, sila lang yung kikita. Walang ganun, mga kababayan. Kaya pangalan niya ang nakalagay doon, kaya pangalan ng kanyang pamilya yung nakalagay doon sa mga papeles, no, sa mga registration nitong negosyo nila, dahil sila talaga ang master operator niyan. Wag muna kaming bilugin, Mike Defensor. Hindi kami pinanganak kahapon, putsa. 'Di ba? Yan na yung resulta ng pag-iingay mo. Siyempre, mga kababayan, marami ding naiinis sa kanya eh. Para tangan nyo ba naman ang presidente ng kung ano-ano mga katarantaduhan dyan eh. Diba? O ngayon, no, may nag-tip sa NBI. Kaya ni-raid yung kwan nyo, yung tawag nito, yung illegal business nyo dyan sa Pasig. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, pamumuliti ka lang lahat to. Anong gagawin mo dun sa ebidensya? At ang mas malupit dito, mga kababayan, ano, baka later on ipapalabas lang AI generated. Mababatukan ko na talaga to si Defensor, mga kababayan. Kanya nga lang mahihirapan sila eh, no, na palabasing AI generated eh. Kasi nga, mga kababayan, meron pong isang reporter ng GMA ang talagang sumabay sa NBI nung nag-raid sila. GMA ba o TV5? Basta yun, may isang reporter talaga, mga kapatid, na sumama sa kanila, no? Naka-vest din yung reporter. Kaya may hirapan silang sabihin na AI generated to. Diba? And yung mga dokumento, no, yung mga resibo, mga kapatid, na nakuha, nakolekta nila NBI Director Matibag, ang magpapatunay talaga doon. Kaya ikaw, Mike, ano? Diyos ko. Bakit kasi sa dinami-daming pwede mong inegosyo, yung mga illegal pa ang napili nyo? Diba? Pwede naman kayong mag-franchise ng mga kwan dyan, ano? Pwede naman kayong mag-franchise ng mga tulad yan, mga gasolinahan. Diba? Pwede pa kayong kikita ngayon, ano? Pwede pa kayong kumita ngayon ng napakalaking pera. Kasi nga, diba, mahal ang gasolina ngayon. Kung yung mga ganyang, kung nag-invest kayo sa mga ganyang business, no, hindi sana wala kayong sakit sa ulo ngayon. Kahit anong sabihin dyan laban sa presidente, wala sana masisilip yung tao sa inyo. Ang problema kasi, yung illegal pa talaga ang napili nyo. Biruin nyo yan, mga kabatid, ano?
Sa dinami-dami na pwedeng i-negosyo nitong pamilya ni Dipensor, illegal pa talaga ang napili. Hinay ko po. Ayon pa kay Matibag, may mga testimonya na pumupunta mismo si Defensor sa naturang establishmento. Actually, Nako. Patay ka dyan. Diba? And ito na lang isipin nyo mga kapatid, pagmamayari nila yung building. Pagmamayari nila yung establishment, mga kababayan. Napaka-imposibleng paniwalaan na hindi nila alam kung ano yung negosyo na meron dyan sa loob ng kanilang establishmento. No? Talagang akala siguro nitong ni Mike Defensor, mga kababayan, kasing kitid yung utak natin sa mga DDS. Ganon siguro yung naiisip niya. No? Kaya kung tawag dito, kung mga twiran siya, kung mag-deny siya, talaga turuin mo yan. Hindi daw sa kanila yung business, no? Iba na daw nagba-manage dyan, pero sa kanila nakalagay yung pangalan. Sila yung pangalan nila yung ginagamit tuwing nagbabayad ng tax. O sasabihin mo, hindi mo kilala yung hindi mo alam yung mga negosyong pinagagawa ng iyong mga dating kasama. Ginagawa mo talaga kaming tanga Defensor, no? Face the music. Ginusto nyo yan, no? Panindigan nyo. Wala namang kumu-question sa iyo kung magsisigaw-sigaw ka diyan at siraan mo si PBBM. Wala ka namang narinig na sinabihan ka, tumigil ka na diyan. 'Di ba? Hinahayaan nga lang namin kayo No, kung kahit anong sabihin niyo laban sa pangulo, no? Hinahayaan lang namin kayo. Kami dinidepensahan lang namin ang presidente sa abot ng aming makakaya dahil kami naman kasi nakikita din naman namin na wala naman talaga kayong walang katotohanan yung mga ebidensya nyo. Ultimo nga script, no? Ng mga kinuha, ng mga binayaran mong di umano yung mga Marines. Hindi pa sila, alam mo yun, sila lang din mismo nagsi-self-destruct, mga kapatid. No, yung mga binayaran nilang Marines. Sila lang din mga kababayan, Sila din yung dahilan kung bakit na-booking sila. Mga kapatid, malaya silang siraan ang mahal na Pangulo. Hindi sila ginigipit, hindi sila kung ano mga hakbang para tumigil. Walang ganun na ginagawa ang administrasyon. Kaya ngayon, wag mo ring pigilan ang imbestigasyon na ginagawa ng NBI laban sa pamilya mo. Kasi nung kayo lumabas dyan, nung lumabas ka para siraan ng presidente, wala din namang pumigil sa'yo. Kaya, amanos lang ang laban. Diba? May pera ka naman. Magbayad ka na lang ng abogado. Pero mga kapatid, nung nakaraang araw, nakita ko, parang si Topacio pala yata ang kinuha nitong animal na to. Mapapadali yung pagkakulong mo yan. Kung si Topacio yung kinuha mo, alam na kung ano ang ending nito, mga kapatid. Diba? Lahat yata ng connected kay Duterte na si Topacio yung naging abogado. Nakulong lahat, ikaw na. Mike Defensor, ikaw na at yung pamilya ang susunod dyan. Kaya magdasal-dasal ka na. Diyos ko, sa daming pwede mong kuning abogado na mas magaling pa kay Topacio. Nag-stick ka talaga dyan kaya Attorney Topacio, Ay, nako. Actually, yung kumakandidato po siya na mayor, doon niya ine-entertain yung mga leaders, mga kapitan niya, mga kagawad ng barangay. At nandun po si Judy Defensor. Posible rin anya na itaas sa qualified human trafficking ang kaso. Nako Nako. po, we are now in a state of emergency. May crisis. Yung mga ganyang mga ebidensya, mga kababayan, Ito, At tingnan nyo. nandun po si Judy Defensor. Posible rin anya na itaas sa qualified human trafficking ang kaso. Yung mga ganyang ebidensya, mga kapatid, pamumuliti ka pa ba yan? Diba?
Masasabi mo pa ba na pinupolitika lang kayo? Nandyan na yung ebidensya, nandyan na yung mga biktimang babae, no? Tapos meron pa diyang mga kung anong mga illegal na gamot. 'Di ba? Nakalatag dyan sa lamisa, naaktuhan niya ng NBI, tapos sasabihin mo ngayon, pinupolitika kayo. 'Di ba? Di ba po, we are now in a state of Yan no. Alam niyo na kung ano yan mga kabatid. Yan yung isinusulong ngayon ni Senator Robin Padilla na illegalize daw. Yan mga kababayan. Yan yung nakita no ng NBI. Itong video na to pala galing sa NBI Special Task Group. Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan yung ebidensya. Tapos sasabihin lang ni Mike Defensor na pinupolitika, di umano sila. Di wow. of emergency. May crisis tayo. Nadeklara po yan. Nakalagay po sa batas, during crisis, pandemic, anything, the crime will be qualified. Muli ring pumalag si Matibag sa aligasyong pamumulitika lang ang nangyaring raid. It's send a wrong signal to those criminals who wants to do criminal acts. Kasi kung ikaw pala, gusto mong gumawa ng criminality, ang gagawin mo na rin lang, kakalabanin mo yung gobyerno openly. Tapos sabihin mo, pinupolitika ako eh. Kaya ako, Di ba? Yun ang ginawa ni Mike Defensor. Pinamarisan nila mga kababayan si Sara Duterte. Baka naman mga kabatid, kaya siya kumampi kila Sara, no, para gamiting depensa itong si Sara Duterte just in case na mabulilyaso itong kanilang mga negosyo. 'Di ba? Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? No? Kasi nga mga kababayan, noong time na dumikit siya dito kila Sara Duterte mga kabatid, automatic, no, counted na siya as members ng grupo ni Sara Duterte. Ngayon, kung tulad nito, no, ni-raid yung kanilang mga na-raid yung kanilang mga illegal na negosyo. Kumbaga parang sinasabi nila dito mga kabatid na porket kaalyado kami ni Sara Duterte, no, pinupolitika nyo kami. Parang 'yun ang lumalabas dito sa kwan eh, no, sa tawag nito, sa depensa ni Mike Defensor eh. Na porket kaalyado sila ni Sara Duterte at kalaban ni Sara Duterte yung administrasyon, which is Sara lang naman ang nangaaway sa administrasyon, gano'n na kaagad ang ginagawa ngayon ng mga otoridad sa kanila. Baka nga naman, ginagamit lang niya as excuse itong pamilya Duterte. And baka mamaya dyan, no, tip on an iceberg pa lang yung nadiscover ng NBI. Yun pala, sobrang dami pala talaga nilang mga illegal na negosyo. Hatay ka dyan, Mike. No, talagang hindi ka titigilan nitong ni NBI director. Sabi ko sa inyo 'di ba? Kung sakali man na magpadala itong si NBI director, nako, taong bayan yung kalaban niya. Kaya imposible talaga, no, na pakinggan kayo or makisama ito sa inyong mga kahilingan ngayon. Kaya magbilang-bilang na kayo ng araw nyo. Dahil malay natin, sa mga susunod na buwan, di ba? Makasama nyo na si Kibuloy dyan sa kulungan. Ito pa namang si Kibuloy mga kapatid, parang dyan sa Pasig kinulong. Pag nakulong kayo dyan, reunited na kayo. Di ba, may trupa pa rin kayo sa loob. Uy, nuhuli. Sa gitna naman ng agam-agam tungkol sa mga pinalaya sa raid, iginiit ni Matibag na patuloy ang kanilang case build-up. Handa rin daw siyang humarap sa posibleng investigasyon ng Senado. So, yun mga kababayan, Ay, nako, Mike Defensor. Diba? Ito mga kapatid, gaya sabi ko sa inyo kanina, no choice na kasi sila
kundi ang dumaan sa ganitong paraan eh, no? Yung tipong kailangan na nilang gamitin yung kanilang mga resources, i-bribe yung otoridad. Kasi nga mga kababayan, no? Mabigat yung kaso eh. Sobrang bigat mga kapatid.